lesson 4 na kita. Family problems. Okay, so far natakol natin to ang mga sources of problems, mga principle of problem solving, sources of problem. Naari kita sa lesson 4, family problems. Wow, so when we talk about family, though sa aton, malapit-lapit ni sa aton, no? I hope nga Ginoo mag-upod sa aton sa napagtuon natin this evening. So magapangamyo kita sa pagbukas ini. Thank you, Lord. Father God, we come before you. Salamat gid sa imong presensya. Salamat gid sa imong Espiritu Santo nga magahatag sa amon sang kaalam, paghangop sa sinigidong study, O Lord God. Salamat nga sa diin ang sitwasyon sa mga families, Lord. Padayon namong Ginoo nga matun-an kung paano ginutubangon ang mga sitwasyon nga natatabo. Salamat gid sa imong pagpakig-upod Ginoo even sa sining platform Ginoo sa pagtuon namon through virtual, Father God. Bless each one. Salamat gid sa imo Ginoo presensya. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so again, diyan nagta sa aton unit 2, lesson 4, family problems. So I have this, I think, okay, makita yung screen dyan. Okay, Pastor. Alright. Sige, so ang pamangkot, if heaven were like your home, would you want to go there? Kung ang langit kaangay sa imong balay or puluyan sa duta, would you want to go there? Okay? Okay, amo ni ang isa ka storya sang isa ka Sunday school teacher. She's trying to help her 8 years old students naman hangpan nila paano ang langit, anong itsura sang langit. So she concluded in her discussion by saying, I like to compare heaven to my home, a place filled with love, where I can find peace and acceptance. Yes, heaven is like being at home. So basang teacher. So one little boy look at her with big serious eyes. Kag naghambalin nga bata. If heaven is like my home, then I don't want to go there. So nakibot ang ana nga maestra. No? So kung hambasang bata, if heaven is like my home, then I don't want to go there. Siguro some of you have heard some stories ini, no? Nga ang sabat sa maestra sa bata nga ahaw. Nuding kagapauli haw. Ang bansang bata sa may impyerno. Di ba? Maybe some of you nakabati sila. So bawal na spoiler. So ang bansang bata sa impyerno kung nagapauli. Nga sino tatay mo haw? Una si demonyo ah. Sino nanay mo haw? Ang bansang maestra. Si demonya. No, so ang maestra puzzled gid siya. Then ko na sige be, dal ako sa inyo balay. So mga isa pa lang ka-black sila pakadto sa balay sa bata. Nubatian na sa maestra ang singgitan sang nanay. Ambal niya, abaw nga ri ka nga demonyo ka. Hubog ka na naman. No? Sabat sang tatay, demonya ka. Sukarin ako sa pagkaon, kay makaon ako. Sang tatay nga hubog. Mabasang bata sa nanay niya. Din ng imo anak, ang junior mo. Mabasang tatay, wala ko balo ah. Mabasang nanay, din sa demonyito nga tuman. So palapit na lang sila gid sa balay. Nabatian sang maestra gid, giralain ng maestra. Nga mutong tawag kanay nila.
So pagkakita sa nanay sa bata niya, oh, di bonito, di ka nakapauli. Di ka naghalin mo yan. No? Hambas ang bata, malayas na lang ko. Impyerno nga balay dyan. No? So muna bala, no? So, kung heaven not your hope, would you want to go there? No, kisa ang balay do hindi siya manami nga estaransa, di ba? It's better pang magpalayo-layo nilang sila. No, so mo aton nga topic subong, no, the family problems. So the family was God's ideal from the beginning of creation. So order in society and order in the church, no, are based on order in the family. No, kung wala order ang family, therefore ang society na maapektuhan, even the church, because ang nagakompose na is the family. So family is the basic unit of the society. Kag God has given specific rules, no, for the responsibilities of the husband, the wife, and the children. And when these rules are obeyed, brothers and sisters, the family unit is strong and its member is fulfilled and happy. When any of them are ignored, the family is in trouble and may even fall apart. In many parts of the world today, the family is indeed in trouble. In some countries, more than 50% of marriages end in divorce. In others, the position of the wife is little more than that of a servant. Children who grow up in an unhappy family are likely to establish the same kind of family unit. No? So kung amo man ang ginalinan sang isa ka bata, no, most likely amo man siya ang family nga tukod niya. Okay? So amo siya ang topic naton nga more pag-i-discuss naton sa sunod. Further pag-i-discuss naton. And I have this question sa aton. What are some of the difficulties that disrupt family unity? And what does the Bible say about them? Okay, so you can put your comments sa may chat box natin, no? Para nga sa din welcome ka mo nga mag-comment sa sining question. What are some of the difficulties that disrupt family unity, and what does the Bible say about them? Ano bala ang mga kabudlayan nga sa diin kita naton naghatag sang problema sa pamilya? Ano ang ginahambal sang Bible para dira? So you're free to comment sa aton chat box. Okay. Sa mobile pwede maka-comment, sa mobile pwede makasabat. I-open nyo lang yung mic if you have the answer. Ang kalabanan ba lang nag-cause ang pag-disrupt ang family unity sa isa ka balay? Ano gibla ang kalabanan nga mga rason? Sige, you are open to say something about this question. Kag iban sa inyo, pili ka mo comment sa chat box. Okay, thank you. Okay, hambal ni Aldi, adultery. Wow, thanks Aldi. No, so good no. So ina nga bagay ko ron discuss natin further. No? So somehow ano ang ginahambal sa Bible about that? So basi kung may ara ka mo idugang pagid kay Aldi, know what the Bible say about that? About adultery. Sige be. So welcome any comment. All right, no? So ang basang Bible, thou shall not commit adultery, the 10 Commandments. Okay, hambal ni Kurt, no? So siguro si Ada ni siya, no? Ginagamit niya si Yani, ano, yung husband niya. Lack of respect. Wow, thank you Ada. Thank you Ada. Sige, salamat gid, no? Lack of respect, right? Okay, sige more. Sige Di ba di can comment? Adultery, lack of respect,
Wow. Sige, what the Bible say about lack of respect? So di mo makita sa Bible nga nagahambal, you should honor your or submit to your husband, no? Or uh, respect your wife, no? Something mo sina. Anybody? At least dasi ka mo dira, ibang sa inyo na huya maghambal. Just open your mic, no? Kung gusto niyo maghambal. Wow. Sige, so duwa lang ini sang mga bagay karon yung itakal naton regarding problems, family problems. Okay, so let me continue. Kung may ara pa yun, magpahabol pa. So, okay, be? All right, impatience when stressed at work. Okay, thank you, Jenny Bourbon. No, impatience when stressed at work. Grabe ba? No, so kung sobra ka naging impatient siya, then ang tanan sa balay, kontra na. Okay? Right. Thank you, Gid. Sige. So, you're free pa na mag-comment. I'll just proceed. Right. Sige. So, first, itakol natin ang problems of the husband and wife. No, problem of the husband and wife. No, so we will endeavor in this lesson to discuss those problems which are unique to the family, and let us find biblical principles which would give guidance in each instance. First, nataw natin unagid ang tawag na spiritual differences. No, sa tanan, problems of the husband and wife, spiritual differences. Okay? Spiritual differences. Busingon, ang problema nag-occur in some marriages because of one of the marriage partner is a Christian and the other is not. Okay? So ang problem nag-abot sa marriage because ang other partner, no, is a Christian and other is not. Christian kag hindi Kristohanon. So many times people enter into marriage with an unbeliever, thinking that after they are married, they will be able to lead their spouse to the Lord. No? Many times people enter into marriage with an unbeliever thinking that after they are married, they will be able to lead their spouse to the Lord. Do you agree on that? No? Nag-agree bala kamo sina? Many times may mga tao nga nagasulod sa pag-asawahay, ang ilang nga ginpangasawa, unbeliever, kag after nga sila nagpakasal, nabangod kayong pagpangakuan sang lalaki nga magsimba, no, kag magupod sa iya, no, nagaisip siya nga ang ini nga lalaki or iya nga na pangasawa mangin Kristohanon man. Do you agree on that? Okay, so I thought may mga mixed kita diri, no, answer to that. Okay, sige, thank you, Gid, no. So sis Ada naga thumbs up, right? Pwede makamukas thumbs up if you agree, and thumbs down kung hindi. Okay, sige. Or perhaps a husband or wife will become a Christian after marriage and other partner does not. Now, the problem that arises from such a situation are enormous. The Christian partner has a desire for the things of God, okay? So, church attendance and developing Christian maturity. While the unsaved partner is attracted by worldly pleasure and involvement. There may be discord to the rearing of children, bisan pa sa pagpadako sang kabataan. And the children may be less likely to accept Christ as their own personal Savior because of the non-Christian example of the unbelieving parent. Sometimes the unbeliever even draws the Christian partner away from the faith in God. Isa mo pagidnim gatabo, nga ang unbeliever nga partner niya, no, nag-draw sa iya away from God, and
into sin, no? Ginpalapit sa paghimo sa kasalanan. So the best solution for this sa mo nga problem is, okay, basang 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18 is to avoid it. Avoid it. Likawan, no? While wala pa ka ano gid sang dalom nga commitment, okay? So ilikawan ini, no, nga magsulod sa punto nga magdalom ang relasyon, no? So ang hambas ang Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18, no? So most of us kabalugid sa sininga verse. Hambas sa sininga verse, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? For what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. Okay, so the young person who wants marriage so much that he or she is willing to ignore this important biblical teaching. No, kung ang isa ka young Christian, luyag niya gid magsulod sa amo nga relasyon and ignoring sang sining important biblical teaching, no, is opening the door to a life of heartaches and problems. Okay, so ang marriage ma-work out man sa gihapon, pero amo ni, no, a door na open niyang iya self, no, ang door to a life of heartache and problems. No, so God's way is the best way sa gihapon. Okay, so and He will provide for all our needs, no, if we will obey Him. So mananta man ang Ginoo nga kung magsikita sang iya nga timing kag sang iya gid nga right time, no, or right person kag mangin ready makita for that, I believe nga ang Ginoo maghatag sa hindi man perfect pero the best gid nga partner sa atin sa pagkatao. So pero for a Christian who already married to an unbeliever, may instruction diri si Paul. For example, nangin Christian ikaw after ka mo nagkasal, okay? Few years ang inyong nga wedding, duwa ka mo unbeliever, pero nabot sa point nga ikaw ya nga other party nakakilala kay Jesus. Kag ang imo ya nga partner hindi pa siya believer ni Jesus Christ. So si Apostle Paul may ginhatag man siyang mga pagtudlo, instruction sa aton sini, no, parte sini nga bagay. So anong aton buhaton kung amo na, no, ang aton ya nga partner hindi pa sa Kristohanon, ikaw nanging Kristohanon. So bayaan bala naton ang ina nga unbelieving husband or wife? Pero hambal ni Paul, no, sa may 1 Corinthians chapter 7 verse 15. Kung ara sa inyo inyong mga Bible, no, pwede niyo na ma-open sa 1 Corinthians chapter 7 verse 15. Okay. Verse 15. Basahon ko na lang halin sa may verse 10 para at least may ara kita nga the whole context ini. Okay, verse 10. Now to the married I command, yet not I, but the Lord. Habang ni Paul, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband, but even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. But to the rest I, not the Lord, say, if any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him.
For the unbelieving husband is sanctified by the wife. Amen. And the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean, but now they are holy. Verse 15, but if the unbeliever departs, let him depart. No, pero kung ang unbeliever, kung nga partner, amo ang maga-depart, no, let him depart. Okay? A brother or a sister is not under bondage in such cases. But God has called us to peace. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Okay? No, so, ang command ni Paul diri, no, nasa diin, kung ang aton nga spouse, unbeliever, okay, hindi kita yaang maga-depart, no, kundi ang diri ang unbelieving husband. No, pero sa aton nga paglantaw sinino, balaan ko nga sa diin kabudlay ni buhaton bilang mag-asawa, no, nga nangin-isa na. No, kag namigid nga sa diin magapangibabaw gyapon ang pulong sang Ginoo nga sinugin isa sang Dios, wala sa makapahabulag. Okay? Even though nga amo na nabot sa point nga so happen gid no nga mo gid na ya na unbeliever mo partner, no, so by your life and example, no, maabot sa point nga siya makakilala gid sa Ginoo. Kag amo ja kraton nga i-tackle pagid later sa mga masunod pagid, no. So amo tong una, no, whether we like it or not, no, ang spiritual differences somehow amo siya nag-abot sa point ang married couple nagkakaproblema man, no, especially kung at first pa nga daan, no, before sila mosulod sa relationship, dabal aman nila nga hindi ma-post amo na ang ilang buhaton, no, kay madamo na ko na witness like nagpakasal sila sa Christian church. After few months, no, nagpakasal naman sila sa Catholic Church. Okay? Dito sa pagid, ang ila bata, no, sang dedication niya, yung padedicate ang bata una sa Christian Church. Then after that, piraka simana, ginpabunyagan naman sa Roman Catholic. Okay? No, so may mga makarang mga sitwasyon kag kung nabudligan man ko no maglantaw sa musina ng mga nagaklatabo sa mga mag-asawa. No, pero ang ako niya may mga amo man diri sa simbahan. Ang advice ni Paul ang mga kami hatag sa ila no nga alang-alang mo na siya nga baison, kontrahon, kag the more mo na siya nga baga mag-argue sa iya, the more pagid naga-harden ang heart. Okay? Pero kung pakitaan naton sang submission, sang love, kag sakto nga pagtudlo ang mga kabataan, no? I believe nga time will come maga-approve sila sang aton nga pagtuo kag even ang pagdaway naton pag-raise ang aton kabataan. Okay? So amo man siya, eventually ma-win mo siya over to the Lord. Kamo na siya kag may mga instances gid diri naman sa amon gani na lately lang ang isa ka brother nga Iglesia ni Cristo nga napangasawa sang among member nga babayi amon diri. And then nag-abot sa point nga ini nga babayi nag-commit sa church, no? Nangin matutom siya, kag naga-involve siya sa children ministry, naga-involve siya sa may discipleship in Bible study. Okay, so after last summer lang ang husband nagdesisyon to come into water baptism, no? So nag-decision ang husband nga mag-follow sa Christian belief, no? Kag last summer lang siya napabaptize. Kag now makita kung paano ang ilang relasyon pagit naga-strengthen because she won her husband because sang iya nga katutom sa Lord, kag sa iya nga the way siya magpadako sang kabataan niya, the way siya nga
mag-live life bilang isa ka Christian woman. So may mga amo ginamatabo, no, hindi ta ma-control ang mga members sa church, no? Kay the more nato ni control gabot sa point nga naga-rebel man ang mga iban sa ila, no. Importante nga matudon naton ang Christian principle kag ang truth nga somehow may mga problem gid nga mag-abot, no, nga if they choose to marry an unbeliever, ang bago kay na ang tawag nga spiritual differences, no, ang sa ila nga ila gusto nga mag-church, ila gusto nga mag-mature sa Ginoo, no, kag sometimes gina hold sila sang ilang spouse or sa ila kabataan hindi pagpasimbahon. So kabudlay gid man, no, may mga amo ginaya. Pero bangod kay ara na sila sa among sitwasyon, accept naman nila na nga may amo na siyang mangin abutan. Pero that woman or that Christian member nato, no, sa church, kung mag-guided sa maayo, even though nga nagtamali man siya, makita mo man kung paano sa gihapon magkabuhi na mawin niyang iya husband or iyang spouse later on. No, so may ari man ganing isa ka babayi, no, ano na siya, retired na siya nga military, no. Duwa sa iyang husband dati sila nga naga-work sa military. So sang wife ako sila nag-Christian, ang girl naging Christian na, then ang iyang ang ningalaki sa iya, nag-court sa iya. Then nakita niya man kuno kay nag-join siya sa church. Then nagpapapatay siya dayon ang ina nga boy, no. Then nagpakasal sila dayon, no, after sa to ng papaptism. Diri so sa sa west, no, civil wedding. Okay, so napakasal sila. So after sa to, makita mo ron nga kabudlay gid sa iya. Mas struggle gid ang wife because ang iyang belief, ang husband hindi siya mag-upod sa church, no. Daw kabudlay gid sa ila sa amo karat nga bagay. Pero hambal sang sini nga member namon, no, retired na siya. Kang ligad lang mga binulan. She said to me nga hambal niya, "Pastor, manangko sa lagi akong choices ang una." No, pero grabe gid ang akon mag-accept, no, sang sina nga mga results sang akon choices. Pero no, wala ko na give up na magprapit ka magsarig sa Ginoo. So dong husband subong naga-sympathize lang di sa iya. Pero ang iya nga bata subong nga lalaki nga para sa iya, na Lord, nagkasala man ko sang akon ni choices ang una, pero hindi na subong. I-guide ko nga akong bata, no, sa way sang Lord, then ginhalad ko ginang bata ko sa imo. Sabi niya, Pastor, kung i-call ang bata ko nga mangin pastor sa palakadlaw, wala ko sang hindi ko ipangindi, no. I-support ko gina saya. No, so even that young people today nga ang bata niya nagambal na, Pastor, kung time will come, Pastor, ma-join ko sa Bible school. Because ang nga bata, nakita ko man matutom siya. Kag isa man siya ka core leader ko diri sa young people. So do amo ni bala ang mga sitwasyon nga may mga realization sa ila, no, sa mga choices nila sang una. Pero nagabot sa point gid nga they learn, no, kag nag-grow. Somehow makita naton nga nangin maandamon na sila sa ilang mga choices later in life. No, so nakita niya sa bata niya nga ang bata niya subong may ara na relationship na Christian, kag both of them nagagrow gid sa ilang nga relation sa Lord, even though nga ang girl ara sa America, ang iya bata ari diri, pero makita niya kung paano sila nagagrow sa Ginoo. No, kag nga bata niya man kaupod niya every night mag devotional sila, no, kag naga-join ang iyang girlfriend sa America. So amo ni bala man ba kung may mga problem gid, no, maga-cause ang tawag na choices na kung ignore naton ang words ang Ginoo regarding sa ginambalipon. No, pero may mga pagtudlo ang Ginoo nga sa diin makahatag sa aton sa giya para nga ma-correct mo ining mga bagay. Kaya nakita ko damo gid nga mga cases nga naghambal, yes, madala ko ako ng husband sa Lord, no, after nga mapakasal na kami. Pero sa subong nag-struggle sila gihapon. Nag-struggle sila gihapon sa ilang relationship.
no, because amo sina. Pero amo laran ara lang kami nga nag-guide, nag-encourage sa ila, no, para nga hindi lang never give up kay time will come nga sila man makakilala sa Ginoo. So letter B, no problems sa husband and wife, differing sexual needs. Differing sexual needs. Now, sometimes in a marriage, one partner's need for sexual relations is greater than the other's partner's needs. So, denial of sexual relations is contrary to the scripture. Contrary to the scripture, hambal ni Paul. Si Paul naman na naghambal sa gihapon, no, inspired by God sa sining teaching, nga kung i-deny mo ang sexual relationship, sexual relation or sexual needs ang imong spouse, this is contrary to the Bible, except by mutual agreement. No, dapat may ara pag-intindihanay. Nga anga hindi anay, no? Nga anga stop anay kita subong. No? Subong lang, okay? So dapat may ara nga pag-inintindihanay or mutual agreement between two parties. No? But in a short period of time. No? So amo na sang hambal ni Paul dira kung basahon niyo sa may chapter 7 sang 1 Corinthians sa gihapon, chapter 3 verse 4. Okay? So basahan ko diri sa kilid akon nga Bible. Basahon ko lang nakatakilid. 3 kag 4 sang chapter 7. Kung may akong Bible, danyo lang ko. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another, no, do not deprive one another, except with consent for a time, except with a consent for a time, that you may give yourself to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Okay? No, so hindi gali pwede i-deny ang needs ng isa ka partner, no, kung baga amo nang iya nga ginapangita. Pero dapat may pag-intindihan, no? Hindi mahatag basta may arak kamo nga mutual agreement. Especially kung ina nga time ihatag nyo gid sa Ginoo in prayer, in fasting. Okay? No, kay kung hindi mabot sa point nga sa diin si Satan ang nagapangibabaw sa inyong relationship, no longer ang love and affection nga pure mambal naton, but somehow nangin lustful na ini, no, kag wala na sang self-control. So anything do wala na sang self-control sa aton nga kalawasan ini, so hindi na siya man will ni Lord, no. So as a spouse, no, we need to be sensitive sa hindi lang sa sexual needs ng aton ng mga spouse. So by the way, sino din sa aton ang married na gali, by the way, no, si Ada, si Alala, no, I think si Karen, no, si Brother Noel, si Brother Peter, sino pa gid diri? The rest single na, no, sa way ko na mention. So I hope nga though we're talking about marriage, no, about family, but I do believe nga gina-prepare makita sang Lord para dira. So amo ni ang hindi lang nga sa diin pangin-sensitive ang isa ka spouse sa sexual needs ang iyang partner, but especially mang sensitive gid sa real needs ang iyang partner. No? Real needs, no? For example, ang real needs nga love and affection. Okay? So maybe ang wife mo wala sa kapangita sang amuna, no? sang sex na ginatawag. Maybe she is longing for sang lang gid istorya, no? Gusto niya lang gid mag-hug, no? Gusto niya lang gid ambas ni sa imo, no, caress lang gid sa imo. So amo lang na bala. Pero we need to be sensitive, hindi lang dira asta sa sexual needs.
ang real needs nila somehow amo na, no? They need to feel love, no? Or ayhan maybe in spirituality, no, sa spiritual life gid. So ang real need nila is sa diin mag-grow sila sa words ng Ginoo, as you the husband mag-guide sa ila sa pagkilala pagid more sa Lord, pag-grow sa ilang relationship sa Ginoo. So may mga pagtudlo pa kita kanyan later, no, regarding that, kung ano ang role sa husband kag sa wife pagid. So muto kay na ang differing sexual needs. And letter C, unfaithfulness. So unfaithfulness. So kay iban to kina nagsabat adultery, okay? So unfaithfulness. So probably the problem that most threatens a marriage is unfaithfulness, or what we call sexual infidelity or adultery. No, so adultery is strictly forbidden in both Old Testament and the New Testaments. So ang tama na ang bisan sang lesson 2 nato na mention nato ni, no? So how should you react if your partner has committed adultery, no? So why man di sa aton, no? How should you react? For example lang gid, no? How should you react if your partner has committed adultery? Sige, you are free to write in the chat box. Okay? How should you react if your partner has committed adultery? Okay, sige, you are free to write it down. Or other question, should you immediately seek a divorce? No, so kung nakakommit siya sa adultery, should you immediately seek a divorce? No, so ang imo dayon bala nga konklusyon, imo dayon bala nga solusyon is divorce. Or third question, should you continue in the marriage relationship if the offense is repeated over and over again? So, should you continue in the marriage relationship if the offense is repeated over and over again? Sige, be, just feel free to... Please excuse me, Pastor Raymond. Yes, sir. Pastor Padre Peter. Ang stand mo sa divorce, kung nag-commit di adultery ang pana o kung ang asawa, be, example lang ha. Ikaw, abi, akong pamasun ko ton, please excuse me lang sa imo, Pastor Raymond, mamangkot ako sa imo. Ano ang imo stand sa divorce? Thank you, Pastor Raymond. Sige, thank you, Brother Peter. Okay? Sige, so, ang ina nga mga pamangkot, Brother Peter, no, isaysay ko ni subong ko ni isaysay diri. Kasi nga lesson nato. Thank you so much. Brother Peter. Okay, sige. So just feel free lang gid your opinion sa sining mga question. Even though wala ko rin sulat, no, pero I hope na nakas yung mga pamangkot. No, so just para lang maka kamo din interact kita even though sa chat room. Okay, thank you, Brother Peter. Yes, sino to? Ako pas. Sige, si Adam. Siguro pas siyempre makuton mo sa anay kung nga anay mo yan na nga muna if ever, no, makuton mo siya tapos kung diin ka nagkulang kung nga nagamuna do is pangitaong bala kung anong roots nga nagamuna. Tapos istoryahan nyo kung willing pa siya magbago, kung ano himuon, kung ano pala himuon nyo. Siguro madalas sa istoryahanay at first madalas sa istoryahanay, pero kung siyempre kung paulit-ulit na ya siyempre lain na nga istorya ya. Mula na pas. Okay, thank you, Sir Ada, no, so kanami gid at least ara siya nga nagdugang sa aton nga discussion sila. Okay, so kanami gid at least sa pahinay sa maayo nga pagdala kung kuan istoryan maayo, no. So para hindi man abot sa point na do balahuba gid ang sitwasyon. So nami gid nga sa diin may confrontation dayon para ma-deal, no, sa maayo. So yeah, salamat gid. Okay, so Brother Peter, later on ma-discuss natin sa imong gid pamangkot. Sige So thank you gid. May tatlo ka aspeto diri sang problem nga gina-consider, no? So una diri, if your marriage partner continually commits acts of adultery,
No, are you under obligation to continue in the marriage anyway? No, so according sa word ni Jesus sa Matthew chapter 19, pili naton buksan ang Bible para bigyan ko ang Bible magatudlo sa aton, no? Regarding sa sining mga matter, no, kay Tito kasi sensitibo nga dani nga bagay. So Matthew 19. Uh, 19 verse, ano lang, verse 1 to verse 10. Verse 1 to verse 10. Please volunteer be kung sino na nakakita kayo. Chapter 19, isang Matthew, verses 1 to 10. Basahan ko, Pas. Ay, sige, brother. Sige, basahan ko. Matthew 19, verse 1 to 10. When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of Jordan. Large crowds followed him and he healed them there. Amo na, Pastor? Yes, Brad. Okay, Brad. Go on, Brad. Thank you. Some Pharisees came to him to test him. They asked, "It is lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?" "Haven't you read?" He replied. "At the beginning, the Creator made them male and female, and said, 'For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh.' So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." Amen. "Why then?" they asked. "Did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away?" Jesus replied, "Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery." Verse 10, the disciples said to him, "If this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry." Thank you, good Brother Peter. No, so ito makita diri, no, nga a husband or wife, no, kumabot sa point nga muna no, may ara nga unfaithfulness, no, sa marriage. Okay, so wala sang obligasyon ang ina nga na no, na baga gindayaan nga magpabilin no, sa sina nga relationship. No, pero kung taon naton diri hambagid ni Jesus tama kita clear. Tama magiging clear nga hindi amo na siya sa umpisa, no, nga magbulagay ang mag-asawa. Okay? So diyan makita gyapon nga may mga maaging ginugyapon sa mga bagay. So the more nato ni karon ipatayon nun, no, may mga hatag pag Ginoo sa aton sini karon nga mga pagtudlo. No, so madamo nga mga Bible scholars ini ang iban lain ang ila pag-interpret. Pero kita naton diri nga very clear gate nga ang baligis kay sa umpisa from the very beginning hindi amo na siya. No? So ang sinugin isa sang Ginoo wala na sang makapahamulag sa ila. So may ara na ngayon yun nga ginatawag sa between married couple, no, kag mabanaton nga sa diin ang adultery na abot lang because nga sa diin hindi nakakwanta si Moses sa mga balatsagon kung nauna sa mga tawo nga nagpalibot sa iya. No, nag-abot lang sa point nga gintawan sila sang sining pag pamaagi, no, to write a certificate of divorce because of their heart was so hardened. Hardened gid ya ila nga heart, no? Pero sa pag sugod gid ya, no, sa umpisa nga isa sang Ginoong duha ka tawo bay kag laki, no, hindi pwede mahamulag. Okay, so pero may exemption diri ang Ginoo, no, nga sa diin
unless of unfaithfulness, angod sang adultery nga ginatawag. No? So ang married nga ang spouse nga sa diin gindayaan, no, hindi na sa obligado magpabilin sa sina nga pag-asawahay. Pero hindi siya mag-remarry, no? Otherwise makakommit siya sang tawag nga adultery man. No? So amo na ang mga pagtudlo diri ni Jesus Christ. So number 3, marriage partner might refuse to engage in sexual relations with the other partner, no? Thus causing him or her to look elsewhere to meet these needs. So may mga muni ba lang kaysa una, nag-abot lang sa pag-asawahay ang magka-commit sang sini nga bagay, ang tawag nga adultery, because nga sa diin ang iyang need, no, sexual need, wala na met sa iyang nga partner. Okay, so kung amo ning panguna-una, no, sang isa ka tawo, kung di mo katagan karon, kung di mo karon uhulidan, mangita ko sang iban. So isa naman ni siya kapagpatalang ni Satanas, kag mahimo ni siya nga maabot sa point nga makommit sa isa ka partner kung hindi man siya preparado spiritually. Kag bisan pa gani man naton nga ano siya, no, spiritual elite siya, no? Kung the more pagid siya gyapon gina-expose iya kabulingon sa temptation, no, most likely ma-fall man siya, no, sa sina nga problem, no? Hambag lasang saying bala nga kahoy babad man sa tubig, kung ilalapit sa apoy sadyang mandirikit. Okay? No, so bisan kuno nga ang kahoy ginbabad mo sa tubig, kung ibutang mo sa kalayo, no, ano man gihapon siya, masunog man sa gihapon. So busingon nga even though mambal mo nga you are strong enough, even though mambal mo nga ano ikaw, no, spiritually high ikaw, or madamo na ganino nga nakita man naton example sa mga tawo nga ara sa spiritual leadership nga na fail sa amo diyan nga aspect, no? Because nga when you expose yourself to it, no, over and over again, even mambal mo pa nga you are strong on that area, hindi mo na siya ma-commit, no? Bantay tagid, because the devil is hindi naton siya isahan, no? Makita mo gid niya si Satanas nagahulag sa gihapon. For me, always ugid nga ambag kay Mrs. Kilala mo ko, lalaki ako. Then kung may mga situation kay sa nga do putangon sa alang-alang, hamba ko dayon sa iya. Before pa na siya nga anon ko sa isip ko, kasablatsagod ko, no, I open it up to her as soon as possible, because I would like na sa diin siya mangin accountable sa ako. Kag hindi ko lang tawo na kugulingon ko nga I am strong on that. Because madisip kong ako nga self. So nami gid nga dapat may ara nga accountability sa amon nga duwa bilang mag-asawa para ma-avoid ini nga bagay. Okay? So but diri, no? But suppose the unfaithful partner repented, was truly sorry for his or her sin, and asked forgiveness. No? Ano ang mahimo naton? If ever nga muna, no, kay may mga mugidman ang sitwasyon, no, sample lang imo nga spouse nakakommit sang amo nga bagay, no, naging unfaithful siya, pero after that nag-ano siya, pangayo sa sang kapatawaran, no, grabe nga paubos iya, grabe nga paghinulsol. So anong aton dira nga himo for a person nga truly sorry sa iya nga ginhimo nga kasalanan? Should we offended partner forgive kag renew sang oneness sang sinang relationship? Okay? Anybody be? Okay, no, so this is possibly one of the most difficult offense, no,
nga dapat nga patawaron that a person would ever face sa iyang life. Para sa mga babae, guro nga may husband na commit sa adultery, tama ni sa kabudlay nga bagay kahimuon para sa ila. No? If ever nga makatubang ni sila. Because nga hindi ni sila glahog na offense. Grabe ang hurt because of the broken trust. Kag so deep ang hurt sini, no? Kag making it very difficult to the other party to trust again. Amo ginaya kabudlay gid magsalig liwat. Kung baga magpalapit siya nga naga manikluhod gahinulsol. No, pero bisan mabudlay I know nga ang Ginoo maga-supply sang grace, maga-supply sang more grace pagid para nga sa din mahimo naton na if ever nga makita naton ang tawag nga paghinulsol. No? So makita naton diri nga ang scripture naghambal gid si Jesus Christ naghambal nga kung paano mag-forgive sa isa ka person. No, though nga person na commit sang kasalanan. Even gani ang woman nga na caught in adultery, dugin patawad man ni Jesus Christ. So kabudlay no maghambal sang word ng forgiveness. Hapos gali rather maghambal sang I forgive you. Pero ang paghimo sinido kabudlay. Budlay no, we need more grace kidya. Grabe gid nga grasya Ginoo sang Ginoo para nga mahimo naton patawaron ang aton nga partner ay hangin nakakumit sinang bagay. No, bisan pa man no, kabudlay pero ang grasya sang Ginoo sufficient kay. May mga makita nga mga marriages na amo sina kag now nami man ang ilang relationship. No, kita man ta nga relationship nga grabe gid nga nagplatabo no sa ila. Pero subong ya ginagamit sa sang Ginoo mighty sa couple. So because sang sining pagpatawad. Okay, so still ang love sang Ginoo ang gina-demonstrate sa gihapon. No? Kung kinahanglan nga i-save ang marriage, no, kag ma-preserve ang home, kag ang mga kabataan kaangkon sang maayo nga palabuton sa gihapon. So I believe nga tawan ta sang Ginoo sang grace nga mag-forgive. No? So kita naton kung paano si Jesus Christ nagpatawad sa sini nga na bagay. Okay, so ang diri ay kaapat ang divorce. So diri naton man no kay Brother Peter sa gihapon. So God's opinion concerning divorce is clearly stated no sa Malakay chapter 2 verse 13 to 16. Nga nagahambal ni God. I hate divorce. No. Says the Lord of Israel. I hate it when one of you does such a cruel thing to his wife. Make sure that you do not break your promise to be faithful to your wife. So sa singa scripture gin-explain ang Ginoo ang reason that he expect a husband and wife to be faithful to each other is so that their children will also come to be God's people. So kumbaga ang reason man sang Ginoo nga dapat ang ini nga pagtulunan ang pagtudlo sang Ginoo sundon gid sa mag-asawa para ay man sa kabataan nga sila mangin kaanakan man sang Dios ug mangin God's people man. So baga children of a Christian marriage nanda naton enjoy many wonderful blessings no such as stability, high morals, love, parental involvement, prayer and biblical training. Okay, so baga makita naton yang ang kabataan once makita nilang ginikanan nga naga palanggaanay nga nagalabing-labing sa tubang nila para sa ila secure sila. They are the most secured person on earth. No? The moment makita niyang ginikanan niya nga nagapalanggaan. No? So pero kung iya ginikanan pero lang nag-aaway kag may threat sa iya nga magbulagay ang ginikanan, no divorce, no ang kabataan nagabot sa point nga insecure sila. Even though they have everything, no, they have everything that they need, pero they are the most insecure people on earth.
sa mudya kasubo, no, kung ang divorce pasugtan naton sa pag-asawahay, no. Kumbaga, makita naton nga still ang Ginoo gihapon acknowledge gid permi sa every relationship. So ang Bible naga-prohibit gid kag gina-forbidden niya ang tawag nga Christian nga divorce sa mga Christians. Okay? So may ara dira sa chapter 7 sa 1 Corinthians verses 10 to 11 sa ginbasa ta kay na. And marriage is prohibited, no, with divorced person. So hindi man pwede magpakasal ang tao sa isa ka divorsyado, no. So may mga reference man dira sa Bible sa Luke 16:18, ang ihamba man Jesus na sa Matthew 19 verse 9, no. So kay katatlo, divorced person are not to remarry. Not to remarry, no. So hindi siya pwede makapangasawa liwat ang divorced na person, no. So amo na ang mga pagtudlo ni Jesus diri concerning sa divorce, sa adultery nga ginatawa. Okay? So but even in such a case, no, there is a price to pay in suffering, damage to children. To those nga sa diin para sila okay na ni, ara na kami, nakadesisyon na kami, no, kag somehow they come to the point of remarriage, no. So may price to pay gid yan. May mga damage gid siya sa kabataan kung magbulagay ang mga asawa. Kag bisan sa Christian example, bisan sa Christian community, dako man ini nga alisod, no, sa mga sa body of Christ magkalatabo ini divorce kag remarriage. Okay? So in those cases where divorce has already occurred and there is no possibility of renewing the marriage vows because one of the partners has remarried, no? For example, ang divorce nini, no, ang husband pangasawa na, kag siya wala siya nag commit naway siya nag-remarry, no. So ang Christian community mangin source of comfort. Mangin source of comfort sa sining babae nga divorsyada and help to the one who has been divorced. So God does not turn his back on anyone who cries out to him for help. And he will give the strength to remake a life and deal with the problems that divorce brings. So other marital problems na mention to kay na ang lack of respect, no? So una diri, lack of mutual respect and trust. Lack of mutual respect and trust. So there are husbands who seems to delight in humiliating their wives in the presence of others. May mga nakita kamo sina nga sa pulang husband ginapakawian ang iyang asawa sa presence ng damo nga tawo sa public, no. Kag sometimes may asawa man or wife na ginabilitel niyang i-husband in front of public by disagreeing or by correcting sa ano man nga ginhamban. For example, nagawali siya, no, ang husband, then ang sawa magatindog, sala man ang imong ginhamban, sala man ang imong nga mag-pronounce. So kung amo na bala. So somehow ini nga mga bagay ginagamit ni siya o relatable ni siya sa moment niya ara na bala, no, ang isa ka partner, no, would like to repay sang ginahimo sang asawa niya sa iya, no, by ayhan kulang sa isang pagpalangga, kulang sa pagsabtar, no. Kag abi nila amo na siya ang way para nga mababatsag nila ang ilang tiyagon. Pero abot sa point nga daw nagmalain ang other party. So ang Bible nagahambagin nga ang husband should love his wife, kag the same measure man ang pagpalangga kangay ni Kristo sa church. Kag ang wife man maga-honor kag maga-respect sa husband. Okay? So kag why dapat gid man nga pangibabawon ang tawag nga ang jealousy, no, sa mag-asawa, no? So kaysa may mga jealousy nga pangibabaw sa mga married couple, no. Kag dapat ni siya nga tap na natural man na siya nga maging jealous, may ara na selos, no.
Pero alain gid nga sa diin may istoryahan na siya. Ara tawag nga assurance no sa spouse no kag mangin open lang mangin open sa isa't isa ng both parties no para nga sa diin ang saring mangin magapangibabaw gid no para sa amon ni Mrs. para hindi mag-abot sa point nga magubang saring niya sa ako no I try my best gid to open up no first gid siya makibalo kung amo ni may mga struggle ako sa mo ning area. No, one time gani may nagsugid sa akong isang member siguro basi kung do chismis na lang to. Nga ba niya pastor, don't you know nga may naga-admire sa imo while you are standing sa front? So do ka dumatem ka ba lang si saon, dumatem ka ba lang hibaluon ko sino ato, no? Kag isa nagasul sa isip mo bagwapo gid ko nga ma-admire sila sa akon. Siya do kung pasugtan ko lang isip ko kabulat tiyagon ko, mahambal ko sa Panginoon ko na sino to how? Bibi ihambal bi sa akon sino na siya. So instead nga amuhon ko na, I would rather nun lang hipos na lang, pabayaan ko na lang to ignore ko na lang tong mga bagay kaysa i-dig out ko pa kung sino to siya. So I don't want nga makaanggon ko sang tiyagon nga ay may naga-interest pa sa akon, may naghandom pa sa akon na muna. So sangin sugay ko kay Mrs. nagkadlaw siya. Daw si Mrs. ko na ginamba ko sa iya nga muna may member ko no nga tatlo sa bata ya gina-admire niya ko no pero maabi mo sulod wala na ko nag intriga kung sino gito siya kaya hindi ko gusto nga sa diin magbatsyag ako sa hindi maayo no sa sinang a person no so I would rather ignore it no? Hindi ko gusto nga mura nga bagay bala i-hit ko pa sa asawa ko. I don't want to give her sang tawag ba lang nga doubt sa akon. So because I believe nga anuman nga bagay nga gintago ko sa dulo, it will be exposed. May expose ka diya. No so any feeling ko sa unusual feeling ko sa isa ka person, no, gina-open ko kay wife, no, kay Mrs. No? Kisa do ano man siya nga do ma-react sa dayon kisa pero eventually naga-subside man dayon siya. Because hambal ko sa iya, ano gusto mo, hindi ko nihambal. And later, makita mo na lang husband mo na fell sa amo dyan nga bagay. So, then naintindihan niya nga ang gina-open up ni sa iya. So, because nga gusto ko ma-build ang trust no, sa amon nga duwa bilang mag-asawa. So, natural na siya nga may ara selos, may ma-admire sa imo, pero hindi gid mag-abot sa point nga magsari ka sa imo self. So likawan kung pwede pa ang mga bagay ko, hindi lang kung pwede pa, dapat gid likawan. Amen? Amen? No, so I don't know kung ano dan in your feeling about that, but for me as a pastor, no, hindi ko gusto nga I've learned this sa isa ka man of God, Billy Graham. They have sang covenant among mga pastors man dito sa US. They will not allow a lady inside their car. No, nga duwa lang sila. They will not allow nga ang babayi magasakay sa ilang salakyan. Nga duwa lang sila. So sang nabaliwan ko na isa nagabot sa point sang una sa bago pa lang ko sa ministry. May mga member kasi may magto kami sa outreach isa nabot lang duwa lang kami. No, pero that as a pure heart ba lang nagahimo ko sang buluhat. Wala sang malis or anything. Pero sang nabalaan ko ni siya, even though malbal ko nga wala man ko malis, no? Wala man siya malis, pero I would rather nga magwantahon ko na lang ako lang isa sa salakyan makadto sa outreach kaysa mangita ako sa upo na magsakay sa sulod sang salakyan bisan di na siya gaangka sa ako sa likod ko bisan nagapungkop na sa sidecar sa tricycle ko okay lang kuya no hindi kundi kuya mag-allow no gitindugan ko na gid halin sang nabatian ko ni nga mga pagtudlo ko Lord hindi ko pagitugot nga sa dinang mataw-an ko sang kaaway bila sang buho no sang opportunity para maka-damage sang amon relationship sang akong wife no so because the moment nga may ara sa Satan nga foothold
may ara sa opportunity nga gubon kita, even though you have a clean conscience, even though you have no malice, no, sa paghimo sina, pero si Satan niya gapangita gid sang opportunity para gubon kita as man of God, man and woman of God. So importante gid ang trust sa marriage, no, kag respect, no, sa isa-isa. Sa akon sa respect, regarding respect, nagabot sa point gani man sa wife ko, kung nga ang wala mo nigin last time to na ang bata mo disiplinahan. Yeah, ang mga ahaw kung natin nag-abon niya muna yung ko ikaw daad na disiplin sa iya kay dira ka sa time na ran. Ang niya ko na hindi no, I honor you, I recognize you as the husband, as the one na impose ang discipline sa atong mga kabataan. No, I respect you to that. Kag never ko nakita si wife na nagapakauya sa akon in public, like naga-comment sa akon nga pitching kung magatindog sa tubang, kasubok man guro muna no, mahambal dira sa tubang pa. Tapos sa wayo niya kasi imong ginapanghambal. So wala pa nagabot sa point kamo sina kag by the grace of God, nakita namon ang tawag na respeto kag pagsarig sa sagisa nga dapat talungan. And ikadua nga mga problems mas sa mga relationship among lack of communication. Lack of communication. So because may mga wife nga ang pinaka-complain nila sa ilang mga husband that my husband never talks to me. Never talks to me. Because ang husband and wife nanging masako sa bilog adlaw, paulit na sa gabi, puro kapoy, way na sang time para mangistoryahanay. Kabangod stress na, gabi ang stress level, gamay lang karon nga hambal kasi mas misunderstood pa. Tapos masing alanay pa. No guys ibarada yon ang hambal opinion sa isa. So budlayan ang relationship. Kung ang communication may ara nga blockage. So kung may ara bara ang relationship, pag open sang imo partner dayon ibara, stop yung opinion. So hindi na siya healthy nga kind of marriage. So dapat i-develop ang listening skill, no, ang communication, pero more pagid nga matun-an pagid ini siya. So ako hindi pagid man diri perfect sa mga bagay. No, may mga times nga si Mrs. ang una no, kapoy-kapoy kag daw gusto magpotwas ang iya feeling. Isa daw sa ako man ko, no. Nabot sa point nga daw wala no, hindi magtindihanay. Kag isa daw mabot sa point nga mabot na sa place ng balatsagon mo. No, may mga time nga ma-erupt ka no, kabudlay. Especially kung mataboy na sa public. So number 3, overcommitment. No? Overcommitment. Iniga ka tabog mostly sa mga pastors, no? Mga ara nga sa full-time ministry. Okay? Ang tawag nga overcommitment. No, because nga damo ka involvement sa ministry, no? Kag aga mo pabayaan ang imong mga pamilya, hapon ka na mabalik no? Because of ministry. Kag na-neglect ang needs sang wife, no, kag sang mga kabataan, no, kag ang balay do nangin place of rest na lang, place of kundi ka magkakaon, magaligo, no, kag magatulog, no. Amo na lang na. Kag ma-neglect ang pinaka needs sang real needs sang wife kag mga kabataan, no. Isa do okay na lang mambalang parent niya ang husband nga masako nga gaministi ko ya no, dad malipay ka no? I'm doing the will of God. At ulit tabo na sa amon sa mga first 3 years ang amon marriage life ni Mrs. By the way ako nga wife is ana nga palayaw or nickname is Kai no. So nagabot sa point nga bako kay na no, ay early sang amon nga marriage life sang 2 to 3 years gagmay pa mga kabataan. Okay, gagmay pa sila. Actually nakanuglik kami, nakabata kami after 2 years pa. After 3 years pa gali. Sorry. So after 3 years amon nga marriage
Dito pa lang kami nakabata. No, duwa ka busy si Mrs. ginraspahan, no? Bangod nga hindi ka form ang baby sa womb niya. So it's a miracle nga Ginoo provide sang child sa amon. Sang gin-open ni Lord ang womb sang wife ko. So glory to God, nakaduwa kami, babae kag lalaki. So after kato, no, because I'm a pastor, mga kadto ko sa outreach sina Bible study, isa mauli ko sina naulanan pa ko. Nasuray ko ulan, tapos nagaisip ko na sampa nagamotor ako nga basa-basa ka ulan. Aba ko, lipalipay iya si Mrs. kiti mauli ko, nagasuragi ko bangod sang ministry. Paabot ko sa balay, basang-basa ko sa ulan. Humakon mo, malangon ko ni Mrs. Ngang tsura niya doon, hindi mabasa. Nangaguli ka pa. Wow, naghimo ka sa ministry, tapos uli mo, nabalon ko sa asawa mo, nag-uli ka pa. Di away kami eh. Pero sangin pamatian ko siya, sang gabi nga argument namon, ng bata ko, gihibi ang gamay ko. Kaya months pa lang old ang laki ko, babae ko, mga 1 year, 2 months sobra, 2 years sobra na. No, garalain na siya gali because nga siya lang yung bilin ko mag-isa, iya tanan obra, ako yan nag-ministry, iya tanan obra, manglaba, manggigamo, mabantay sang bata, may bata pa nga 2 years old, tama pa ka-hyper, may bata pa sa nga padidion, tanan-tanan na lang. Dito ko nagkaangkon sang realization sa kagulingon ko, ay sala kinabuhat ko. Sabi ko, anay kung sakto ako, kaya nag-ministry ako, maging proud si wife ko pagpaulit ko, galit mo, amo to galing time, nga rason niya, nga naging hindi siya maayo sa akon. So, sang pagpamati ko sa iya, dito ko yan nag-change ang kabuhit ko. Nag-change ang the way ko mag-think sa ministry. Before ko yan maglakad sa ministry, going to ministry, I make sure nga ang needs ng wife ko na provide. I make sure na ano man ang iyakin ng lanon, masugataan. May ara na siya pagkaon sa kabataan ko. No? Nakapanindahan ako, kung pwede pa makaluto ko, maluto ko ya. Para lang pumbayaan ko si Mrs., hindi na siya mangita pa sa ano-ano. Provided ng tanan, antes ko maglakad sa ministry. Tutuod kaya. Gabot sa point kasi nga, mga mag-asawa ko, hindi sila sinikamaan maglantaw sini. Abi nila, they are doing the ministry and they are baga-approve sa Lord. Paano ka mangin approve sa Lord kung ang imo kabataan niya? No? Mangin rebellious? Paano ya pa mangin approve nga workman sang Ginoo kung ang imo nga wife hindi mo ma-met ang iyang needs? Okay? Paano ka mangin approve nga pastor kung permila ka mo gaaway sa imo asawa? So kumbaga, importante gali ya ang needs ng ating wife. Ang ilaya nga mga real needs. Labi na sa mga kabataan. So amo na ang mga situation, no? Kaga nakita ko matama ang kamaan ako ya mag-prioritize, magbalanse sang akong kabuhi. Kauna, no, si Mrs. wala na siya nagawali sang mga may kabataan kami. Isa mabal siguro ang member namon nga ba why kasi pastoras kay nagawali. No? Pero gina-defend ko akong wife. Kung may time gidran, because time will come. Hindi naman gusto nga nagatindog kami nga duwa. Amon kabataan wala nagapati sa akin. Ano man namon kambal sa inyo sang maayo, pero gabalik sa amon kabataan ang amon niya kabuhi. So anong pilion namon? No. But if we manage ang amon life accordingly, if we learn to prioritize well, no, masave namon kamo nga mga membro kang amon kabataan, kang pamilya namon. No, so nawitisan na nila diri ako yan ang masang asawa, diri ko yan ang mata, nagdalag ko ang kabataan ko diri sa simbahan. Kaya nakita sa membro the way kami mag-raise up sa among mga kids. Though we are not perfect parents, but we try our best para nga mapadako namon sila. So muna ang not until nga subong si Mrs. ko, no? Nabot sa point nag-Bible study na siya. Nag-discipleship na siya every week halos daw mga pira ka basis na nagagawa. Kag nag-commit siya sa children ministry.
no, damo sa ministry nga gina-involve subong because ang kabataan namon able gid makabantay na sila sa ilang kaugalingon, makamanage na sila sa ilang self, no, so is agree makaluto na sila sa ilang mga pagkaon at the age of 10, 9 years old, no, because nga nakita man nila kung paano nga we are doing the ministry. Kag nakita namo nila nga sang time sila sang hindi sila able ara kita full time. Kung wala si Mrs. ako gabilin sa balay. Kung halin ko si Mrs. mabilin sa balay. Kung kinahanglan nga duwa kami malakat, dapat may bilinan kami. Number one, family gid namon bilinan namin. Pero bisan family mo pabilinan mo, kay isip paghihapon mag-ulik, hindi ka kapadugay because hindi ka kampante nga lain nga tawo gabantay sa imong kabataan. So amo ni ang ano namon as a pastor, isa dilemma sa mga pastors because doing ministry seems para sa ila na nahimo na nila ang way na ma-approve sa Lord. But eventually nagabot sa punto at the end of the day, ang pamilya is broken. No, children are rebellious. So amo na sang other problems, overcommitment, and other thing is financial problems. Financial problems. So as a husband and wife, dapat mag-work gid ang husband and wife sa sila nga bagay, no, may pag-intindihan na sa bagay ngini, no, dapat no ang mag-asawa para ang yabi diri para hindi kita magkulangan, siyempre tithes gid, tithing gid, no, tithes kita. So praise the Lord nga sa sini nga principles ang Lord bala napamatud-an namon ni Mrs. nga every time nga makaangkot kami sang amounts of money, sang amon allowance, mga love gifts namon. Ginapaingin namon nga tithes. Kag wala gid ang Lord nga kulang. Even though mabalaan namon nga ang amon finances, allowances. 2 weeks laran, no? 2 weeks laran man namon wala na ina. Kung kulang taon mo sa budget gidya, no, 2 weeks wala na ina. Pero makita mo ang miracles ang Lord, ang grace ni God na ang pag-sustain niya, ang provision niya, nagapadayon gid. May madulong sa amon sang bugas, good for 2 months. Though makita mo kung paano Ginoo magasugat ta. No, kag nagabot sa point niya sa mga married couple kis ang ila problem, inaawayan nila ang labi na gid ang ilang mga sa gini ang mga tawo nga relatives nila, no? Relatives nila. Mga extended family nila. So, kisa mo pa niyang naging problema kaysa, no, na bangod kay nag-asawahay, no, bangod sang kinahanglanon, no, nga daw medyo nataas ang demand sang pangabuhi. No, hindi naka-extend sang help sa iyang mga ilang nga ginikanan or ilang nga mga loved ones nga kinahanglan. No, so that's why nga ang bago kanigad nga principle ko man is to live simply, no, so that others could live. No, to live simply so that others could live. Wala lang namon gina sa kaanis ni Mrs. ang amon demand sa pangabuhi. No, so that nga may ara pa kami gihapon chance, opportunity to bless other people. May mga time bisa na siya nga may mga tao kisa si Mrs. Sambalan nabalan ako nga love, may hatagan ko nga membro, okay lang ni. Sige, hatagi lang na. Kung anong gina-impress ang Lord sa imo, hatag lang. So, karami gid bala nga nangin sensitive man siya sa needs ng iban, no? Especially sa iya nga family, kag sa akon. So may ara kami yang nga agreement nga ma-help kami kay tatay ko, ma-help man sa kinanay niya. So bisan nga amo lang na bala mabaton mo ha, pero maka-extend nga gyapon help because nakita mo ang principles ng Lord. If you give your tithes and sow a seed sang imong offering, why gid ang Lord nagakulang. Okay, so other problem pa gid magdugay dira is differences over training of children. No, kisa mo pa na, no, differences over the training of children. Okay, so dapat mangin united ang couple sa pagdisiplin sa kabataan. So yun na-mention ko man to kay na sa inyo nga time kisa nga wala ko sa balay kung dapat i-address ang behaviors ng kabataan, si Mrs. kinatagan ko sa authority nga imon ina. Pero most of the time, no, kag para sa iya ginabalik niya gid sa akon ang ina mo role as a husband. So problems concerning relatives, no, ang mabaway na may mga time gid nga may mga need ang family nato. So hindi pwedeng mangin baisan ni sa mag-asawa nga nagabulig ka sa imong pamilya.
dapat maintindihanay kamo sina nag-istoryahanay kamo, no, nga sa diin ma-extend ka sang help sa imo nga family. Okay? Because ang basang 1 Timothy 5:48, na if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Okay, so praise the Lord gid no nga muna pasalamat kita nga dibla pulong sang Ginoo nagapangibabaw sa aton kaga when we honor sang aton nga family gid sang aton nga parent sang aton mother and father, no, ang Ginoo gid way nagapabaya nagakulang sa aton. And secondly is problems of children. Mapusig kita sa problems of children. Kinato problems sang husband and wife, then problems of children. Okay. So it's 8:30. Actually, ang nga subject natin is medyo lawig-lawig di siya. Okay? So, pero hindi na ko gimudugay daw diri sa problems of children. So, number 1 is disobedience. So, ang mudya kalabanan gid problems ng bataan disobedience. Okay? So, hindi man pwede nga sa isa ka parent no, mangin extreme sila no. Sa diin mabot sa point nga puro na lang negative ang makita sa kabataan. No. Kag wayron sang tawag nga reward or grace no, maginhambal. So dapat mabalanse ini because nga sa kabataan nga ang nagaamo na sila nga ang nangin disobedience no, because lack of training man tawag nga discipline. No, lack of training and discipline man bango nga ang nagaamo na siya. Kulang ang time sang parent nga mag tudlo sa kabataan nila. No, kisa ang mga parent ginasarig na lang kabataan sa school, no, kag kisa kon matabo sa bata nila ang church naman basudon, no. Nga gila tudlo sa church nga nagamo ni bata ko. So hindi amo na no. Ang una gid nga place nga ang bata maka-learn sang discipline kag sakto nga mga binatasan sa balay gid. Isang kakatabo pag subong ang ginikanan ginatao na lang ang bata kay Mr. Google. No, kay Mr. Google na lang ginatao. No? Bangod sa ako ang ginikanan, oh, ari iPhone, ari ang cellphone. Sige, bahala ka da. So kisa mas damo pa ang time ni Mr. Google na magtudto kag mag shape sang mind sang kabataan ta kaysa sa aton nga mga ginikanan. So sad to hear that, pero amo na siya ang reality ito lang. No, hapos na lang ipabaya ang kabataan no sa social media, no, sa internet kag grabing information ang naga-fed sa ilang mind, ano kag sa ilang heart. Kag somehow nag-affect sang ilang gid nga worldview, sang ilang mga belief system. So that's why as parent we should discipline, train our children while nga ara lang sila sa formative years nila, no, from 0 to 8, no, ara na kita para nga mag train, mag-discipline sa ila, no, because once nga mag-abot na sila sa between 9 to 12 years old o kung abot sa high school, kamaan na sila mag-stand sa ilang ginapatihan. No, may ara sila nga belief system, may ara sila nga kaugalingon nga worldview, kag mambal naton nga makasarig ka. Ako man ko nga hindi hapos ngay buyan ko bata ko sa kalibutan because of the system sang world nga ini. But for me somehow ako kapatigid sa Lord nga ang ano man ang ginhimo namon sa ila, no, hamba sang Proverbs 22 verses train up a child in the way he should go so that when he is old he will not depart from it. I believe on that nga kung ang bata tudloan mo sang gamay pa siya during some formative years niya, once mo i-release mo siya sa kalibutan, no, may pagtugyan sa Ginoo every time nga gina-release mo siya sa kalibutan sa world and you commit them to God. I know nga hindi sila pabayaan sa Ginoo. I know nga ang kabataan naton maka-stand up sila, no, sa mga sa crowd, no, sa mabaton sa majority maka-stand out sila. So muni ang kita naton in terms of training and discipline, pero problem gid sa mga families subong ang lack of training
discipline sila kabataan. Last time may laki ko naghibi no kay gindiscipline ko siya. After disciplining my child, ang magulang nga babaye comfort sa iya hanggang sa magulang nga babaye nga tuto malaan mo gid nga palangga kani papa nga gina-discipline kanya. Ako gani sa una ginisipline man ko ni papa kay because nga naglay ko, nagtell a lie ko. No, sang ginisipline ko ni papa way ko ron ginhimuran. Nga palangga kani papa. No, so even ang bata ko kay balo nga gina-discipline ko sila. No, because they know nga palangga ko sila. Because may ara man nga mga parent nga kulang ang tawag nga pagpalangga sa ilang kabataan sa pagdisiplina. Disiplina nila out of anger, out of emotion, rage. No? Kagabot sa point nga ang kabataan nang rebelde na lang. No, the moment nga puro rules without relationship, mag-abot sa point nga kabataan nang rebelde. Pero we need to be balanced. No? Dapat may ara nga love. No? Dapat ang kabataan may ara kagit deposit sa ilang nga love tank, no? Emotional love tank. Dapat may i-deposit kagit permi. Na dapat may mga moments sila na hindi nila malipatan nga palangga mo sila. Ipakita mong pagpalangga mo sa ila ang care, ang concern, no, attention, affection. Dapat makita nila na kamabatsagan din nila na. So muna siya ang mga bagay na nag-deposit sa ilang love tank, emotional love tank. Na the moment nga i-discipline mo sila, even though masakit-sakit na para sa ila, pero they could withdraw. No, maka-withdraw sila sa ilang love tank, no? Kag mas labaw ang pagpalangga nga nabato nila kaysa sa sina nga bagay nga nabato nila nga hanot mo or ginbelt mo sila kung ano man dyan ang imo nga pamaagi para mag-discipline sa bata mo. Mas damo ang ila nga i-withdraw nga love out of their emotional love tank. Pero kung kulang sa pagpalangga ang kabataan, no, wala sila i-withdraw. Baga love deficit sila. Love deficit ang mga bata. Ang gin-discipline sila, grabe nga rule, pero wala sang love. So, nagabot sa point nga rebellious gid ang abutan nila. So dapat we need to deposit sa ilang love. No, make moments, no. Make time with your children. Because importante gini sa ilaya. Bisan simple laron nga bitso-bitso. No, kay na baklay ko bata ko bitso-bitso haling ko sa tinda. No, nagagalantaw sila sang kung kulantaw ka mo diyan ha, malagtula ko sa may tinda. Makalang ko sang something kumakakot. Pabalik ko may bitso-bitso ko dala. Ang basang bayi ko, wow, paborito ko diyan. Salamat din pa. No, sa amo na karanga bagay, you deposited sa ilang love tank, emotional love tank. Okay? So, hindi kita maging extreme, no? Nga maging permissive kita, napabayaan sila sa anumang ginahimo nilang mga malain, wise lagi ng saway, o kung mas sobrang demand, sobrang nga saway man, lain man na siya. So, dapat maging balance ng kita isa ka parent. Okay? So, manang ko, hindi ko expert sa parenting ngayon, pero I'm learning. No? I believe nga damo pag ikaw mo man grum nga ideya at mga na-learn sa being a parent. No? So, but last sa aton nga part sang aton nga subject is the biblical solutions for family problems. Inato natakal ta ang problems sa husband and wife, problems sa mga kabataan. Subong ano ang biblical solutions for family problems. So, dapat mabalaan naton ang biblical principle concerning the responsibilities of the husband and a wife. So dapat maintindihan natin ang mga responsibilities of a husband and a wife and a children, no? Ang mga kabataan, no? So following the principles, no? These principles will help you to work out many problems. Kung sundon natin yung mga principle ngayon, ang gin-design ni Lord sa aton family, malikawan natin ang mga problema, mga pwede makalatao. Okay? So, ano siya ang God's pattern for successful Christian family? Ang God's ordained family structure. So, kung nakita nyo dira sa akin nga slide, ang
God's ordained family structure, an umbrella. Okay? So una sa tanan, ang basang Bible, kung nakita nyo ko, nagapamayo mo dire. Okay? Wala man kaulan sa sulod sa simbahan, kaya di aray ko sa simbahan. Okay? So, ang husband, ang basang Bible, kung basahon natin sa atong mga Bible, wala. Nami kidya kung may ginabasa, kita nga Bible. Okay? So, ang bagya sa may 1 Corinthians 11 verse 3, tapos 8 to 12, ang bagay. Now, I want you to realize that the head of every man is Christ. And the head of the woman is man. And the head of Christ is God. Then children, obey your parents in the Lord, for this is God. Nabasang Ephesians. So, busing yun, ang una dira nga sang part sang sining structure nga gin-ordain sang Ginoo. Dapat si Christ amo ang head sang husband. Christ is the head of the husband. So, tapos ang husband, amo ang wife. Tapos sa wife, amo ang children. Hindi vice, do the other way. Hindi ang children sa babaw. No? Hindi man ang wife sa babaw sa husband. Hindi man si husband mauna kay Christ. Okay? Isa si husband, aris dalom sang bata. No? So hindi amo na siya ang pag-design. Dapat amo ni siyang structure. God's ordained structure. Kaya makita natin na sa Bible. Good. Okay? So ang responsibility sa husband para nga mahimo na ini nga ma-follow niya ini nga structure nga gin-design sang Ginoo. Dapat ang husband amo ang nagahatag sang direction. Husband gives direction. Tana nagahatag direction, busingon ang husband niya amo kapamatik sa Ginoo. Ang husband dapat diri siya nagapidalom kay Christ, among head. No? So kisaya muni no ang husband may ara sa nga mga maalamon nga mga desisyon, mga plano, pero kung hindi siya magpasakop sa Ginoo, so hindi man gyapon magiman dinalago. Bisan gani sa Bible si Abraham nagpalugid sa Ginoo, no? Para sa kadto sa lugar nga ginaman sa Lord sa ila. Madamo nga man of the Bible nga nangin ginhimo nila ang Ginoo gid amo ang nagaguide sa ila. So muna a husband amo ang nagahatag sa direction, no? Tana ang head, no? Sang family. So dapat maging sensitive siya sa Ginoo para i-communicate sa iya sang Lord anong bagay nga maayo para sa iyang pamilya. No? So kakang wife, makita naton nga naga-submit sa iya. No? Naga-support sa iya nga authority. No? Naga-support ang iya nga wife sa iya authority. No, gina-recognize ang wife ng authority sa iya, no? By example, halimbawa kay na si Mrs. nga ikaw ang husband, ikaw ang naga-discipline. No? Pwede ka man siya nga i-argue sa iya, pero napatsagan ko bala kung paano si wife naga-support sa akon ng authority. No, ginapakita niya lang amo na ako ang maga-discipline, ako ang magamusina, because she support my authority, no? God-given authority. God-given role. So, siyempre kung ikaw ang husband, malipay ka di ba? Because ang wife mo, ginasupport ikaw. May ikaw ginakontra. No? So, kung video daw hindi man ginmaayo, gina-check, ginamba niya ka nga, do you think, amo ginabala ang will ni Lord? Siguro, mas nami, guro nga time pa, more time pa to listen. So, amo nagisama, suggest lang ni Mrs. Kanako. Para nga video, hindi mapadali. Then, husband, you are the one who provide. Nag-provide sang material needs. Okay, role niya is to provide material needs kag protection sa iyang pamilya. So amo man siya ang mag-protect kag mag-provide sa iya. Okay? Kag most especially amo ang mag-love, magpalangga. So the husband is to love his wife as Christ loves the church. Okay? Ang kaangay nga si Jesus Christ nag-give up sa iyang self for the church. So the husband, no, willing man siya mag-give up sa iyang self para sa iyang wife, no, to make her holy. So busingon nga gina-encourage niya mag-walk with Christ and cleansing her with the washing with water, no, sa Ephesians 5:26. Busingon duwa sila nagatuon sa pulong sang Ginoo, no, hasta nga present yang iya wife na blameless sa pag-abot sang Ginoo. Okay, so amo man ang responsibility sang asawa.
asawa, makita natin kung paano siya nga naga-submit sa iyang husband, no, kaangay nga ang church naga-submit kay Jesus Christ. Okay, so nakita natin diri nga ang headship sa husband ngini is a matter of responsibility in orderly structure. Okay, so ang wife diri is ano gid ang role niya is to submit, ang submission. So the wife submission is demonstrated as to the Lord. Ginahimo ini kangay sa Ginoo. No, kada ini fitting, no, according sa words ng Ginoo. No, as a Christian wife will place her husband in a high regard. No, high regard. No, paagi sa iya nga pag-submit, pag-honor sa husband, no, nato nga ginabutang niya ang husband sa high regard. Gina-honor niya, ginabayaw niya, no? Gina-admire niya. Okay, so makita natin dira nga amo na siya ang role sang isa ka nanay. No, ang husband amo ang head, ang wife amo ang naga-cherish, no, naga-nurture sa mga kabataan nila. Okay, then basang ibang gani ang tatay ko, no, amo ang ulo, pero ang bayi amo ang liog, no, ang neck, naga-control sang ulo, no. So hindi man amo na, joke lang na siya. Okay, so the rest ka dyan, no, may mga ways na para i-train kabataan nila. No, ang responsibilities ng children, amo ang mag-honor gid sa ilang mga ginikanan. I-honor ang ilang parent as children. Dapat sila mag-honor sa ilang nga parent. Okay, basta Bible ang honor gali is other meaning na is making them rich. Making them rich. Kasi nga pakita mo gali kung kabataan mo bala padako mo sila according sa design sang Ginoo. No, eventually mabot ang adlaw gid nga sa diin marit gid ng harvest. Ako ay pa kami kati magagmay pa kabataan ko. Udon chindo nga sa ako kabata ning di lang isang duwa gina sa permi. Pero ang laki ko nagambal last time. Una papa, ano imo gusto pa kung maka-work na ko, nabasang laki ko. E kung na ma-general tan ako no mo. Ma-general tan ma PMA gid tan ako. Sige no, nga ang ng PMA siya gusto niya mangin military. Kung ko tanyo ko be. Nga how because one night no, nagdamgo siya. Pag-aaga, dali siya nga kami nga hambalan, napapat dream ako. Kung nasa dream ko pa, pinabalan ko ni Jesus, nga hindi ako mangin pulis. Dapat kung ako pang mangin army, mangin general. Ko, wala ka dyan tig mabato, talagang to kayo mo nga hambal. Kasi Jesus, so nagambal ka nimo, gindamgo mo rin ganiran. Di, wala mahimo ma-general, ikaw ka na to. No? So, prebi namon siya gina-address na general Esther. No? Kaya ngaran sang bato ko Esther, busingon si Joshua, Esther Jos. No? Esther means warrior, no? The warrior bride of Christ. Joshua, a general, no? Of God's army. So, ang ngalan niya Esther Jos, tapos kinabutan niya sa heart niya ron, yung mangin general siya. I hope nga di siya magbago. So, hope, no? Tapos ang banda ganit sila, Papa, hindi na ko yan mag-inom soft drinks. 1 month. Kung ko to, kaya mo to? Nahuod pa eh. Every time may ara nga mga soft drinks, wala kayo sa katandog. Una pa, hindi ko mag-inom na. Among 1 month, hindi ko mag-inom soft drinks. Kung to, I salute you to. Kung sa amo ng edad mo, kumakain kaya mag-desisyon. Hindi kaya mabalik-balik yung desisyon. Kung ko maging general agis prakad daw. Diyan ba niya pa ako mag-general ganito? Ano gusto mo? Kung kututo ay kapag ani kilabot ka mo karan, basta lang pala. Gusto mong motor nga nadanggad, no? Gusto mo na. Kututo, sige lang, mabot adlaw. Batunon ako medyan din eh. Pero what I mean is that nga, as a parent, himo alang imo role. No, i-perform ang role mo as God-given structure na gindesign sa Lord, isundala. I believe na time will come. Ang kabataan naton magadlag ko na sila. Nga may pagtahod, may pag-honor sa imo nga ginikanan. Nga hindi mo kanan ipamukha sa ila, dapat to, iging pa-eskwela takaw, dapat mo ko balikan, hindi amo na.
as a parent, it is our role na paeskwelahon sila. Then after that, wala ka na sang pangayuon pa. Kung balikan kanila, praise God, no? Batunon mo eh. Pero hindi gina sila pagpamuka kati as a parent, imon aya role nga katungdanan eskwelahon ng kabataan. No? Kung makatapos sila by the grace of God, then kung magbalik sila sa aton, batunon natin. Amo niya secure man kami ni Mrs. Maan ko nga di gato ka paano kami ni Mrs. sa division, kung kubabrakad daw na lang kabataan, malagaw na lang sa atin. No? Because even though nga mabanamon nga mo ni sitwasyon naton, pero manain ko nga magarip ng tasang harvest. Why kita naga-demand sa ila? That they are the one nga mag-offer sa aton. Because of this love relationship, of this discipline and training nga ginahimo natin sa ila. Though we are not perfect parent, pero I do believe in my heart that the moment I follow God's ordained principle about family, tutuod kita. Hindi naton ma-deprive ang aton self ng blessings ang Ginoo. Ang pagpakamay sang Ginoo ya maangkon natin sa atong katuig. Ang aton pamilya maghanduman sa among klase na kabuhit na ginahandom nila sa ila. Ang bago sa bata ko nga bayi, kung kunak mga asawa ka, isa mga topic namon about marriage. Sa gamay pa sila sa babaw sa lamisa. Ang bago sa iya na, kung mga asawa ikaw, hindi lang basta-basta nga Christian na. Dapat faithful gid siya, ng Christian. Pero nag-honor siya sa binikanan. No pa. Kunti makanggod ka, no gusto. Na madoktora, kuya pa. Kung hindi ka magpastor, no, hindi pastor's wife ng kuya. Hindi siya magpastor, pero pastor's wife. Masaya. Ang kunti, sigurado ka karaan. Sige lang pa. Tawan ta lang eh. Kung ni balaw, no, para sa akong kapatig, na kung ano ang nakita nila. The way kita, we love them, we care for them, we nurture them, we discipline. The same man na siya nga i-pass on nila sa ilang na family nga i-build someday. Okay? So, the moment we follow the God structure of family, no, as Christ as the head and husband among naghatag direksyon, bangod, nanging sensitive siya sa Ginoo. Kang wife na nagasubmit, kang may ara na mutual submission, mutual relationship, nagapalanggaan. Kang kabataan nga naga-obey sa ila ginikanan, kag ang ginikanan nagapalangga sa ila. I believe nga ang pagpakamay sang Ginoo padayon nga ma-experience sa panimala. For the moment we make ourselves out from the God-given, God-designed structure sa family, gina-open tato ng self for get problems. Kung pag-aon tatong ugulingon sa disenyo sang Ginoo according sa iya principles, kag mga responsibilities nga dapat imo sa isang Christian, gina-invite aton self sa problem. For the moment we follow God's ordained principle, hindi lang ikaw makabenefit, even your children's children. Your children's children. So, God bless everyone. Then, I hope na learn ka mo sining lesson. No, ang notes ni ara na kayo Sir Brother JJ. Okay, so I know nga nag-take down notes ka mo listening sa sining topic. So, ang last nga pamangkot diri, is this the kind of family you have? No? Is this the kind of family you have? If not, what can you do to make your family what God wants it to be? Okay? So, naging personal nyo lang yung sabat, then realization, if ever nga sa diin may mga adjustment himuon sa aton family, sa aton relationship as husband and wife, no? So I know nga ang ining lesson makabulig sa aton. So is this the kind of family you have? If not, what can you do to make your family what God
wants it to be. So once again, ako hindi magit perfect sa among area, sa family, sa parenting, but I'm God's work on progress. Ako nagatuon pa ako, gagmay pa kabataan ko, why ko dapat improve, no? Because kabataan ko gamay pa lang, no? Pero I know nga it pays, no? Someday it pays. Ang ning mga bagay, no? Na ma-enjoy nato ng blessings sa Ginoo. So just hold on sa sinanga pamangkot, no? Kag before we close, any comment dira? Siguro tapuson ko na dyan, may isa ko mapakita sa inyo na clip, short clip na ni, may time pa man ako. So after this, open na kita daya. Sige, so ID. Dahil po sa isang post, Batian nyo. nagbago ang buhay ng pamilya ng isang driver na hinangaan dahil po sa kanyang sipag. Ang kanyang sakit hindi mo naging hadlang para siya kumita para sa pamilya. Panoorin po natin ito. Marami ang nangamba pero marami din naman ang naantig ng mag-viral ang video ng driver na ito ng isang UB Express. Biyaheng Pasig pa binangon ng Rizal. Una po, natakot po ako. Tinitingnan ko po paano siya magmaneho. Wala namang po problem. Talagang napaka-safe niya magmaneho. Sobrang awa po. Ang driver na nakunan sa video si Niel Danisay na mahigit 30 taon nang nagmamaneho. Yan po talaga na sa akin eh. Sa puso ko, drive na. 17 years old pa lang po, nagdadrive na ako. Noong una, normal naman daw si Niel. Hanggang taong 2010, nang nadiskubre ng asawa ni Niel na si Ted na may pagbabago sa kanyang kilos at galaw. Pansin ko yan, papabot ako siya ng dede pa o yung yung bata, ang bagal-bagal, talagang pag ganun niya, sabi ko, ano ba ito, ba't ang bagal-bagal? At nang kanilang ipinusuri, si Niel may Parkinson's disease pala o yung sakit sa nervous system. Ito ay maaaring sakit na mula sa genes habang tumatanda ang isang tao, nagkakaroon ng damage sa normal na proseso ng pag-aalaga ng utak sa sarili niya. Pero hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ni Niel ang paghahanap buhay. Alalahan ko, anak ko na yun. Dalawang anak ko. Sila pinalalaman ko, madalas ako. Yung busy mga tao namin sa paligid ko. Yung asasawa ko at anak ko, sila mas palagi sa akin. All right, no? So sang first ko ni siya ginpalantaw sa mga inmates sa Roa City. No? Grabe ang ilang blatsagon dito today. No? Ini nga mga inmates sa may Roa City, nagbibiyon sila. No? Because nakita ila self nila nga sa sakisuan. No? Pero hambaw sila hindi pa urihi ang tanan, hindi nyo maghihapon makayo inyong kabuhi, kabalikan nyo yung mga panimalay. So ini nga clip, no, video clip nini, makita man ang lesson sa life sang isa ka tawo nga disabled. Pero imo niya tanan para ito itakod niya panimalay. Sa mo niyang isa ka tatay bala nga willing siya mag-sacrifice. Willing niya give up ang tanan. Even though nga kadlawan sa isang tawo kahadlokan because kiti may diferensya siya nag-try pa siya. Pero para sa iya wa niya ginamain ang hambal sa tao. Para sa iya yan. Importante yung asawa niya, ang kabataan na ma-provide ila kinahanglanon. So this man was mabalaton nga disabled siya. Pero he much able, no, para nga i-provide ang iyang kinahanglanon. Pakita ang sa mga tao nga able physically. Nga wala sang hadlang para nga magampanan mo imong role as a father. So muni ang challenge, no. Iban sa aton may panimalay na, iban sa aton go into relationship kaga family sa prakadlaw. I hope nga ini nga mga bagay about marriage, no, hindi kita mag-stop learning. Ako sa isip ko una sang wife ako pang asawa, kung baw damo na ako nabalaan ready na, pero lain gali ko ara sa realidad. No, damo agid yang ma-unlearn kag ma-relearn. Damo kagali nga mo imo kaguling mo, empty mo yourself ka, mag-learn ka sa Ginoo. So amuni still I'm learning, I'm growing as a parent, as a husband,
So I pray nga kita man padayon man nga maga grow sa aton nga understanding sa mga role kag sa mga principles ng Ginoo nga ginatao sa atin. So thank you gid sa inyong time, and I don't know kung may mga ano pa kamo concern, anything. Next naton nga topic, lesson 5 is more on sexuality in God's design. So ready lang natin Okay, so thank you gid. May mga nag-comment din na kanadi gid. Forgive but my consequence a lot of to consider. So salamat. Kasi may mga mano pa kamo concern. Sister Jenny Bourbon. Sige sis. Good evening, Pas. Bali, ang ako, nito lang pas clarify lang sang ligad ni Pas. Ang ato lang true or false natin nga activity na number 1. Okay. Maybe some time to kapoy lang ko. Bago ko lang notice Pas. Number 1, tulang question. Yeah, the Bible contains instruction for avoiding problems. So, para sa akong true. Kasi ang ligad ko false ko itong kaya di ko from. So, bago ko lang na-notice nga may difference ang for kag from. So, it is, for me, it is true. Thank you, Pas. Amo lang na ako, Pas. Patawad ka na. Thank you, Jen. Thank you, Jen. Sige. So, anybody sa sininga topic, masimara ka mo pagid do this subject like kaina may mga question na nasabat man ayhan sa sininga na topic no. Kisa mambal ka mo nga do not all sang sininga mga sa gisulat sa lesson mambal gid tanan because limited ang time. So I do try my best gid nga ma-deliver ini no nga mga lessons. So may mga manual ka mo nga ginatao kumandayon after sininga class. Sige, may time pa man kita. Yes. Sige ako question. When it comes malapas sa mga finances, sino dapat ang gakapot sang kwarta. Syempre siyempre sa ako niya nga pamilya. Ako nag-handle bala sang finances. Pero when it comes para sa sino dapat makapot. Okay. Actually kung ang 'di ba magkasal 'di ba? Do ginahimo man na sa mga emblems bala nga ang husband gintaon niya ang aras no, ang coin sa wife no, kag gina-entrust siya dito to manage no, kag mag-handle sina nga mga resources gintao sang Ginoo no. So kung amo na aton okay good no. Por sa amon si wife nagakapot sang akong allowance no sa church. Actually do ang ba man kay na amo na no. Kuno gaagi man sa kamot kay after 2 weeks wala na no? Pero the rest ka dyan provision lang sang Ginoo. Pero amo na bala ang may isa man ko na learn no. Kung sino ang handle bla. May timing is nga hindi gid bla masarangan sa kasawa i-handle ang budgeting no. Pero ang husband medyo may ara sa sang baga mas sa bala mas may ara sa bala nga do gift no sa pag-budget. Isa ang husband ang nagakapot no. May ara ko mas kung sina nga nabaluan ang husband nagakapot sang ila finances. Oh, may ara man Pas. Because sang gift niya bala mag-budget kag between sang mag-asawahay kung kung nag-agree man sila kami pag-intindihan man sa mura nga bagay. So why not? Pwede man na ng husband ma-handle sila. Bisan sa amon din. Yes, aga. Kaya ngiban bala Pas kay syempre kung kaysa bala nang may mamangkot bala sa imo mo na nga kung sino nagakapot sa inyo sang kwarta mo na bala kay iba niya wala do hindi balang wife nagakapot do tinga ang amo na bala na do kung kisa do may ara ka man bala nga ihambal
Nga kung sino gid dapat. Kasi iban nga may ara man silang asawa nga magasto. Duduta mga kagastadura, bisan di nga mga essentials nga mga bagay, ginapang bakal, kamuna nga ang bana, gakapot daw mo bala. No, tapi pa may Shopee, subong kag Lazada. Ano, bayan na. Bayan na, gusto sana. Add to cart. Bisitahan niyo biyang ang Lazada, niyo yung apps ng sawa niyo, basta may mga may mga Ay, add do to cart internet. na. No, so depende gid man na sa pag-istoryahan ya, pag-intindihan sa mga asawa. Mabatin lang ko pas. Yes, Brother Noel. Dugan ako para bla may sabat naging eksakto. Ang tong example mo ginay sakto tong imo no nang ako sino sagad. Actually tawag namon sino sa business side, tawag namon kay kung sino gimana makapot sang kwarta, amo gimana perme bayla para bla at least may precise kita nga sabat. Hindi nga kung sino kundi nga kung sino ang may abilidad. Yes, may gift. Magkapot sa kwarta, amo na siya dapat ang manguyat sa finances sang pamilya. Para why na argument. So mala na pas, mala na. Thank you, Brother Noel. No? So ako ay agree man sa Brother Noel nga sino may abilidad. No? So sa akon kay nga term yan, gamit ko is gift. No? Gift niya bala mag-manage sang resources. So muna, no? So agreement yun na. Actually, before nyo na imuon, dapat intindihan naging kamo sila. No? Hindi pwedeng gimot nila na pagod kayo ay kasabig. So dapat maging clear na sige ako ang ma-manage. Kasi siyempre, dili ko mas ang forte ko sa pag-manage ng resources. No? So agreement lang na, mutual agreement sa mga asawa. Brother Noel, thank you, Gid. Thank you, Gid. Alright, sino pa? Salamat. Okay, sige So check ko dito may ara dito sa chat box. Alright, sige So far, ano naman, no? So reviewhan nyo lang dyan ang mga notes natin para at least may ara kamong follow up sa mga na-learn natin. Sige, so sa ano nyo, sa mga activity nyo, at try nyo lang gid nga i-accomplish, no? Then tingbon ko lang man na siya sa at the end of my sessions pala. The end of my class. No, so good next week matapos naman ko mo. So gamay naman lang gid actually ang mga activity naton, but siguro may isa lang guro ka medyo hindi magit lawig-lawig na quiz. So ang malang na so far kay last nga mga class ko sa may face to face kasi may mga workshop pa kami na then do presentation nila, individual presentation, pero I don't know if applicable diri sa atin. Pero sige lang, may mga adjustment lang kitang ibuhaton. Okay, so anything before tayo magka-close in prayer? No, it's exactly 9 o'clock. Sige So far, why naman? Ask natin si Sister Jenny Bourbon to close us in prayer. Okay, please. Thank you. Hallelujah, Jesus, we give you praise. Let us pray. Hallelujah, Jesus, we give you praise. We give you glory. Father God, in the name of Jesus, our Lord God, we thank you, Lord God, for another session. Our Lord God, nga natapos naman, Lord God. We thank you, Lord God, for your guidance, Lord God, for the divine wisdom, Lord God, that comes from you, Lord God. We know, Lord God, that we survive here, Lord God. It is because of your grace, Lord God, and guidance, Lord God. Because we all are working, Lord God. Lord, thank you so much for the session, Lord God, that is very informative, Lord God. Thank you so much, Lord God, for blessing Pastor Raymond, Lord God. Continue, Lord God, to shower your divine wisdom on him, Lord God, so that he can continue, Lord God, to teach us, Lord God, in the next coming session, Lord God. And Lord, I pray also that you will bless each one of us, Lord God, that wherever we are, Lord God, thank you, Lord God, for the good night rest, Lord God, for a peaceful sleep later, Lord God, that tomorrow we can do our job again, Lord God. Thank you so much for everything, Lord God. We give you the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Good Bye. evening sa tanan.